What's up, ka-movie? Tara, balitang movies muna tayo ngayon. Ayan, marami tayong interesting ngayon na thrill movies na parating. Tulad na lang ng Clayface, Colony, Evil Dead Burn, Hungry June, Insidious, Passenger, and Alien Earth sequel. Ayan, ganito mga gusto kong movie eh. Tara, unahin natin itong Evil Dead. Ayan, kung nakita nyo na yung teaser guys, ang ganda. Ang ganda ng pagkakagawa. One shot lang siya. Ayan, itong buong kaguluhan na to sa teaser guys, one shot lang kinuha. Ang ganda talaga. Ganito yung mga gusto kong scenes ngayon eh. Yung one shot lang siya. Walang cut-cut tapos kita mo lahat ng kaguluhan. Sa action scenes, maganda rin gawin yung ganito eh. Actually sa Extraction 2 na pinagbidahan ni Chris Hemsworth, may ganitong scene din na one shot lang siya tinake. Wala siyang cut-cut. Anyways, balik tayo guys. Ito, may brief synopsis tayo dito. And after losing her husband, a woman seeks comfort at her in-laws in their remote home. But when they turn into deadites one by one, the family reunion becomes a hellish nightmare. Soon she realized that the promises she made herself in life matter, even in death. Wow. So parang yung babae dito sa teaser yung bida natin eh. Pero itong mga lead casts natin, nandito si Hunter Duhan, and then nandito rin si Lucian Buchanan, and then ayan nga, yung babae sa teaser, pangalan niya ay Sohelia Yakub. Yeah, so, hindi natin alam kung siya yung pinaka-lead natin dito. Kasi, feeling ko sa teaser, parang mamamatay siya eh. Ang malas nga naman talaga nitong babaeng to, no? After mamatay ng asawa niya, syempre malungkot, gusto niya ng comfort. Doon siya nagstay sa in-laws niya, di ba? Tapos, haunted pala yung bahay. And then, doon na nagsimula yung mga, kababalaghan. May konting napansin lang ako dito sa intro, guys. Ayun, no? Parang AI, di ba? Parang AI pagkakagawa. Akala ko nga nung pagka-click ko nito, akala ko game. Kasi parang parang hindi totoo. Na parang AI ba siya? Anyway guys, abangan na lang natin yung official trailer. Baka malapit na yan. Baka next month na. Kasi July 10th na to eh. Okay, dito naman tayo sa Hungry. Kung mahilig ka sa mga killer animal movies, ito para sa'yo ito. And interesting to guys, bagong animal killer movie natin. Kasi common na yung mga shark, di ba? Ahas, mga ganyan, anaconda, malalaking anaconda. And then ito naman, hippo. So okay tong idea na to, no? Kasi alam naman natin, ang hippo ay very aggressive. Actually, I think 500 human a year ang namamatay dahil sa hippo. Hindi ko maalala yung exact number, pero ganun nga. Mas mataas pa siya sa mga lions, ha? Kasi minsan nanonood ako ng mga National Geographic, mga wildlife content, mga ganun. So ito, lapag natin yung plot. And after becoming lost in the Louisiana swamplands, a group of holidaymakers must fight for their lives against a rampaging hippo on the loose. So yan, ito yung mga lead casts natin. Si Joaquim de Almeida as Walker, Madison Davenport as Sistine, Michelle Curiel as Rodrigo, and Tracy Boner as Dayon. And guys, mukhang maganda panoorin to. June 23rd, markahan nyo na yan. Okay guys, dito naman tayo sa Passenger. So ayan, ang ganda ng trailer guys. Itong unang scene na pinakita nila dito. Talagang interesting siya. And gusto ko mapanood to sa sine. Pero para sa akin itong scene na to, sana tinago na lang nila to sa sine. Ang ganda nito ma-experience sa sine. Kaya lang wala na, spoil na tayo. Pero ayan guys, lapag na lang natin yung plot dito. Kasi itong plot na nakalagay dito ay yung mismong trailer, ano? Ayan, after a young couple witnesses a gruesome highway accident, soon realized they did not leave the crash scene alone, as a demonic presence called the Passenger won't stop until it claims them both. Ayan, the Passenger pala yung pangalan nitong entity dito, no? Look at her and have to smile as we go driving forward. And guys, so ito yung mga lead cast natin, si Jacob Scipio and si Lou Lobel. So mukhang sila yung couple dito sa plot natin, ano, na naka-witness dun sa pagkamatay nitong dalawa dito sa trailer. And guys, abangan na lang natin to May 22nd na yan, next month. Alright, dito naman tayo sa Colony. Ayun, oh my goodness. And kung fan ka ng mga zombie movie, ito ang pinaka magandang abangan ngayon. After ko mapanood yung trailer nito guys, feeling ko, ito, mas maganda to sa Train to Busan. Super taas na expectation ko sa movie na to. Feeling ko masasatisfied ako ng todo dito eh. Kasi yung last zombie movie na nasatisfied ako is Train to Busan po eh. Tagal na, 2016 pa ata yun. Yung sequel naman nun, hindi naman siya ganun kaganda. Ginawa nilang action na kaya hindi ko nagustuhan. And before that, there's World War Z, one of the best zombie movies ever made. Actually, yung scene dun sa plane, yung nagka-outbreak sa plane, para sa akin yun yung pinakamagandang scene dun eh. Kasi yung utak ko sa scene na yun, sobrang gulo. Sabi ko, paano kayo makakatakas dyan? Sobrang unique nung scene na yun, yung ganung situation. Nagalingan talaga ako sa idea na yun na magkaka-outbreak sa plane.
Kasi super effective niya. Sobrang intense nung scene na yun. And then after that movie, napredict ko pa nga na baka may gumaya sa ganitong klaseng situation na zombie outbreak. Naisip ko pa nga nun, sabi ko baka sa bus, sa umaandar na bus, baka magkaka-zombie outbreak, or baka sa train. Ayun nga, 3 years later, Train to Busan, nagkaroon. Anyway guys, napapalayo na tayo. Balik muna tayo dito. So ito yung plot niya. Ayan. Professor Se-hyung, ano ba, Se-jong o Se-hyung? Anyways, Professor Se-hyung attends a biotech conference only to witness it spiral into catastrophe when a rapidly mutating virus is unleashed. As the outbreak spreads and the infected begin to transform, authorities seal off the entire facility. So ayun, mukhang yung virus dito galing sa experiment sa biotech na yan na pupuntahan sana ni Professor Se-hyung. Correct nyo na lang guys kung ano bang pronunciation. Se-jong ba o Se-hyung? Hindi ako magaling sa mga Korean names Eto guys, ito yung mga lead cast natin. Sila Ji Chang-wook as Choi Hyun-seok. And then Joo Jin-hyun Kwon as Se-jeong. Ito, mukhang siya yung professor dito, ano? And then nandito si Koo Kyu-hwan as Seo Yang-chol. And si Shin Hyun-bin as Gong Seol-hee. Oh my goodness, ang hirap basahin. So ayan, sa May 26 to guys, ewan ko ba't wala pang official date So May 26 siya, ayan. Ayan, sa Cannes Film Festival daw, ewan ko. Pero sa Korea yan ewan, sa Pinas, wala pang nakalagay na date. Pero tingin ko, sabayan And dito naman sa North, August pa tayo. August pa natin mapanood to guys. Sa August 28, napakatagal pa. 3 months pa. So ayan, balitaan nyo na lang guys kung solid to movie. Alright guys, dito naman tayo sa Insidious Out of the Further. Ito guys, isa sa mga exciting panoorin. Ito yung mga gusto ko panoorin sa cinema na mag-isa lang ako So ayan, lapag natin dito yung plot guys. Ayan, the film follows Gemma, a young mother raising her daughter in her childhood home. She discovers a terrifying ability. She can travel into the further, the purgatorial realm of lost souls. And unlike the others, can bring what lives there back into the real world. So parang kakaiba to guys sa mga previous Insidious film natin, ano? Naisip ko bigla dito yung upcoming Jumanji movie. Kasi nga sa Jumanji 3, yung mga characters naman sa game, yung pupunta sa real world. Parang ganito rin yung tema nitong movie na to. So yun, tuloy natin basahin. When a malevolent entity comes after her, the boundary between the two worlds begin to break down, turning the real world into a playground for the demons. So ayan, interesting paano kaya nila lalabanan tong mga demons sa real world and paano kaya nila ito mapapabalik do sa Into the Further. So itong lead cast natin si Sam Spruill, and then of course yung OG natin na Ghostbuster, ayan si Lin Shaye as Elise Rainier. Eto guys, may isang scene dito na sana hindi ko nakita, or sana hindi na nila sinama sa trailer kasi ito ayan, ito ang ganda nitong scene na to Sana na-experience ko to ng surprise sa sine, Ayun, parang talaga, Ayan, lalo na itong, yung pagka-tutok niya ng flashlight na may ulo dun, ayun, Ang ganda sana ma-experience niya ng surprise sa sine. Kaya lang, na-spoil tayo, Sana lang may iba pa silang ganitong scenes, Anyway, guys, ayan, malapit na yan. 3 months away na lang. August 21 dito sa North and August 19 sa Philippines. Magkaan nyo na. Okay guys, dito naman tayo sa Clayface. So ayan guys, nilabas na rin yung trailer. Akala ko August pa to Sobrang dark naman itong trailer na to, And medyo may pagkakadiri din, di ba? So itong settings ito guys sa Gotham City, So speaking of Gotham, tingin ko naman hindi nila ipapakita si Batman dito. O siguro baka mention lang. Pero tingin ko wala, hindi ipapakita si Batman dito. So ayan, lapag natin yung plot dito. And the film follows Matt Hagen, a promising Hollywood actor whose face is disfigured by a gangster, forcing him to turn into a fringe scientist for a desperate, ultimately horrific solution. And basahin natin synopsis. Clayface unravels one man's terrifying descent from a rising Hollywood star to a revenge-filled monster, exploring themes of lost identity, toxic love, and the dark side of scientific ambition. So ayun, summary natin guys, si Matt Hagen ay Hollywood actor, yan yung main character natin. And then may nakaaway siyang gangster na disfigured yung mukha niya. Siguro marami, baka pinagtulungan siya. And then alam naman natin, pag aktor ka, kailangan pogi, di ba? Pogi.
Okay, balik tayo. Ayun, so nasira nga yung mukha niya and syempre, desperado siyang magbalik. Syempre, mahirap ka na i-cast niyan, di ba? Kung sira-sira yung mukha mo. Ang makukuha mo na lang trabaho niyan sa mga horror movie. And then yun na nga, so nagkaroon siya ng powers. So doon na natin sa movie malalaman kung paano na nangyari. So ayan, kaya niyang mag-shape-shift. Kaya niyang kopyahin DNA mo, itsura mo, ganyan. And then may isa dito sa trailer na kaya niya ring mag-conjure ng weapon, ayan sa anino lang nakita. Parang to yung bilog na may spike na weapon. Hindi ko alam tawag doon. Ayan So ayan guys, interesting siya pero parang hindi ako na-excite panoorin Pero papanoorin ko siya, sure. Medyo may something lang na, ewan ko, parang hindi ako na-excite. Gusto ko lang siya panoorin kasi mahilig ako sa may mga powers na movie, ganyan. Mga nanggagaya, ng itsura, ganyan. Kung nandiyan si Batman, nako, may excite ako. Pero tingin ko wala wala dyan si Batman. Ayan guys, October 23rd dito sa North and then October 21st sa Pinas. Ayan, markahan nyo na. Okay guys, Alien Earth sequel in production na. Tara, check natin. So ito, what is it about? Alien Earth would further explore corporate politics between Weyland Yutani, Prodigy, and the other monopolies which govern Earth in the years preceding the Nostromo event. Holly also mentioned the next season would expand beyond Prodigy Island but not quite on a global scale. So, hindi masyado interesting tong mga nakalagay dito, Pero ito may pahabol, ayan. Still, the core of Alien Earth will be Wendy and friends, moving beyond the island they've been inhabiting. I do think the story of these children's autonomy continues to be the heart of the show, but the aliens is always about levels of containment. The island is a level of containment and what happens when you expand past that level. Ultimately, the show is called Alien Earth. I know that. Given the canon, I can't blow up the Earth, but I do think that containment is going to be very hard to maintain. So ayan, dito maganda yan kasi kailangan nilang i-maintain, diba, yung pagkalat ng mga xenomorph. Mukhang ito yung magiging intriguing part sa season 2 na kung paano nila i-contain yan. And also guys, I'm still interested in seeing the relationship between the synthetics and the xenomorphs. Kasi yung sa Predator, maintindihan ko pa na magkakaroon siya ng kakamping synthetic Pero yung mga xenomorph, alam naman natin mga mindless beasts sila Kaya interesting yung relationship nila. And guys, ito may additional tayong lead cast. Ayan, si Peter Dinklage. So ayon sa news, malaking role niya dito. So hindi pa natin alam kung hindi pa nila sinasabi. Wala pa tayong details kung anong role niya. Pero yan guys, next year siya. Wala pang official release. And ayun, baka late winter. So baka October or November yan. And abangan natin mga future updates. Okay guys, yun ang mga movie balita natin ngayon. Follow nyo ako dito and sa TikTok. O paano? Ingat palagi.